Walang tao ang walang laway. Saliva is part of a normal person. Magandang araw po sa ating lahat. Siyempre yung pong binabantayan po natin ngayong araw na ito, hindi lang naman siyempre yung pong impeachment trial sa Senado. Binabantayan din po natin yung Typhoon Inday. No, mahalaga po na maging mapagbantay po tayo sa Typhoon Inday katulad ng binanggit nitong nagdaan dahil yung pong Typhoon Inday ay mayroong kapasidad na magbanta sa buhay ng mga komunidad, no, at buhay po ng mga kababayan po natin. So mahalaga po bantayan po natin ito, no, at buti na lang ay nabawasan po yung estado nito from super typhoon status to typhoon status, pero dahil meron pa rin pong epekto ito doon sa habagat, kailangan pa rin ho nating maging mapagbantay, particular doon sa mga probinsya na maiikutan nito pong typhoon at nung pong habagat po natin. So, yun po yung una. Pangalawa, siyempre tapos na po yung linggo po ng unang 3 araw nung pong paglilitis ng atin pong pangalawang Pangulo. Tingin ko naman na banggit na ho nung nagdaan, yung pong inabot ngayon pong linggong ito. No, una, yung pong malaking tagumpay na umabot ho tayo sa puntong ito. Sabihin, dapat 2025 pa lang ho, pinag-uusapan na ho natin yung impeachment trial, hindi ho ito nagtuloy. Pero nagtuloy na po ito ngayong linggo. So, malaking tagumpay po ito para sa House of Representatives, para sa bayan, na talaga pong nananawagan ng pananagutan sa atin pong pangalawang Pangulo. Pangalawa, nakita ho natin yung pong pagkakakasa nung pinakamahalagang ebidensya dito po sa article of impeachment on threats, no? Kung saan ay salang na po yung video evidence nung pong threats of the Vice President against the President, the First Lady, and the former House Speaker in one instance, yung pong press conference, and second, yung pong kanya pong pagbabanta na pupugutan ng ulo ng ating pong Pangulo. Mahalaga po ito dahil this evidence has already been subjected to direct examination and cross-examination of the defense panel. Ibig sabihin po, hindi na lang po ito media interviews in previous proceedings, hindi na lang po ito House Committee on Justice proceedings, ito po ay Senate impeachment trial, entry of evidence into the record already at na-subject na po to cross-examination ng depensa po ng pangalawang Pangulo. So, ultimately, we leave it to the Senate Impeachment Court to appreciate the evidence on this particular witness. At pangatlo at panghuli, nakita din ho natin yung pong very clear admission of the defense through their speech. Kung saan, una, they're admitting the threat of the Vice President against the President only that it is justified. So, ibig sabihin, on two distinct separate points, no? On the evidence itself, yung po nga pagpapakita ng video mismo doon po sa paglilitis. Pangalawa, doon po sa pag-amin mismo ng pong depensa sa paglilitis po mismo na meron aktual na pagbabanta. Sino ang nagbanta? Ang pangalawang Pangulo. Mayroong pagbabanta. Laban kanino yung pagbabanta? Sinabi na rin ho nila, laban sa Pangulo. Di ba? Pero justified daw po kasi ito. Hindi ba? But again, the fact of the matter is, may pag-amin na may aktual na pagbabanta. So, yung pong whether it is justified or not, it is not for the prosecution to say. It is also not for the defense to say. It is for the appreciation again of the Senate Impeachment Court. So, yan po yung linggong ito. At sa susunod pong linggo, inaasahan ho natin yung pagsasalang ng mga dagdag pong nabanggit na, no, si Ginoong Lotok, Zulaika Lopez at si Captain Bello. So, we will see po when we reach
Monday kung papaano po natin ito masasalang. But yan po yung mga nakaporma ng mga witnesses sa darating pong linggo. So yun po muna, binubukas na po namin yung hapag sa mga tanong. All right. Before we entertain your questions, there's some ground rules for orderly proceeding and fairness for everyone. Kindly limit yourself to 2 questions with 1 follow-up. Pwede tayong bumalik after we did the rounds. Okay. Tina, you do the honor. Good morning. Good morning po, Kongs. For the Wednesday oral arguments, how is the prosecution panel preparing for that po? And what will be your main arguments? Well, yung pong oral argument, syempre, ultimately, meron pong final disclosure and statement no during the oral argument itself. Pero wala naman pong bago doon sa alam naman na po natin. The position ever since of the House on the BIR box and yung pong AMLC bank accounts, no? Una, meron pong karapatan yung BIR box opening, unsealing, ibig sabihin, including yung pong subpoena of all the BIR documents as a Senate impeachment court. It is something that can in fact be requested even without executive approval. To be clear, yung pong requirements sa Bureau of Internal Revenue Code ay speaks about yung pong mga proceedings within yung pong legislative power po either ng Congress at ng Senate, no? At hindi po ito within yung pong constituent power of an impeachment. So ang position ho namin, pwede hong ipasabpina ng Senate Impeachment Court ito pong mga dokumentong ito in pursuance of its mandate of accountability. Pwede hong pakuha, pwedeng ibuksan, pwedeng isalang doon po sa Senate Impeachment Court kahit wala pong pagpayag ng Pangulo ng Pilipinas. So, yung bagay naman po na yan, hindi, alam naman na ho natin at natalakay na po yan in previous proceedings. Pero antayin po natin yung pong final no, na paglalatag ng pong posisyon ng prosecution during oral arguments proper. No? Doon sa AMLC documents, ganun din naman ho yung posisyon ho natin. Meron pong absolutong kapangyarihan ang Senate Impeachment Court para isabpina ito pong AMLC records, bank records nung pong mag-asawang Duterte Carpio. Yung sa bank records, very clear po ito. Ang exception po sa bank secrecy law ay ang pagkakaroon po ng impeachment proceedings, impeachment trial. So, there's absolutely no reason para hindi po buksan yung pong bank accounts ng mag-asawang Duterte Carpio. So sa pin po ng MLC, sinasabi ho nila meron daw po confidentiality matter. No? Pero katulad ng binabanggit ho natin, yung pong confidentiality sa AMLC, this pertains po doon sa pagtitiyak po na wala ho dapat mga dokumento at impormasyon na nilileak doon sa iniimbestigahan na tao. Hindi ba? I think there was never an objective for the MLC amendment to ensure that those who are undertaking illegal transactions, suspicious transactions, covert transactions, to be able to be protected under this confidentiality provision. Kasi pagka ho ganun, as na o pinakamakapangyarihan sa ating gobyerno sa kanilang mga nagawa. Kaya po yung sinasabi po nila na nakapaloob na prohibition sa NIRC ay hindi po pwedeng magamit at hindi po pwedeng mas manaig ito sa nakasaad sa ating saligang batas. At the end of the day, ang ating pong saligang batas ang supreme law at ang accountability ng mga tao na nasa gobyerno ang mas mananaig kaysa po ang pagtatakip ng mga ebidensya.
For everybody po. Just to cover your bases, hindi po ba kino-consider ng House Prosecution Panel na hingin yung authorization ng President to open the box? Siguro at this point in time, we cannot discuss kung ano man yung aming legal strategy and yung merito ng aming magiging discussion so as not to anticipate kung ano yung magiging laman ng aming oral argument sa Wednesday. Thank you po. All right, next to ask question, Marian. Good morning po. Kahapon po meron pong pahayag si VP Sara Duterte, no? Pumunta po siya sa Hinatuan, Surigao del Sur at meron po siyang mensahe. Sinabi po niya, pinaaabot ko sa ating mga opisyal ng pamahalaan na itigil na muna natin yung pamumulitika at pananawagan nila ng transparency and accountability, pero ang totoong pakay nila ay ang kanilang mga sariling political interest. Your comment po. Unang-una, I haven't heard the statement personally. Pero kung talagang nasabi yan ng ating Vice President, hindi ko naiintindihan kung saan nanggagaling yung kanyang sinasabing sariling political interest. Linawin lang po natin. Noong nakaraang 3 araw na nagkaroon ng impeachment trial, naipresenta ng ating prosecution na ilatag yung aligasyon dun sa articles of impeachment, kung saan andun yung threat sa Pangulo, sa First Family, and of course our former Speaker. Hindi po ito pamumulitika dahil kaakibat ng responsibilidad ng isang nahalal na opisyal, lalo't-lalo na't you are holding the second highest position. Kaakibat ng mataas na posisyon ay ang responsibilidad at ang accountability. Hindi naman tinitigil yung serbisyo sa taong bayan, patuloy na tumutugon ang gobyerno sa mga pangangailangan, patuloy na gumagalaw ang Kongreso, patuloy na nagtatrabaho ang Senado, ngunit we cannot have selective tasks. Hindi pwedeng piliin lang natin yung ating trabaho dahil ang ginagawang impeachment trial ay sang-ayon sa saligang batas. It is our moral obligation and our moral duty. Balikan lang natin yung last week. And sa pananaw ko, next week we'll have more fireworks. Magiging exciting din yung next week. Pero kung ibalik natin dun sa nakaraang unang 3 araw ng pagdidinig ng impeachment court, which is the Senate in this case, andun kasi yung usapin na kaya ginawa niya yun at kaya siya nag-react ng ganon dahil na-trigger nung parang naging emotional yung kanyang Chief of Staff or si Attorney Zulaika Lopez. Pero ibalik natin. Sa ngayon ba, karapatan na ba na pagbantaan mo ang buhay ng isang tao dahil lamang ikaw ay galit? Pagbantaan mo ang buhay ng isang tao or magbigay ka ng banta dahil you are in the peak of your emotion. At ibalik rin natin, medyo nakakalungkot na habang patuloy na dinidinig ng impeachment court yung alegasyon ng prosecution, yung namang depensa ng defense panel, naglalaganap ang mga fake news, fake information, twisted facts sa social media. And I'm sorry to say this, yan po ay isa sa legacy na nakuha natin noong nakaraang administrasyon. Kaya dapat rin niyang ayusin. Ibalik natin doon sa, I remember meron kasi yung piloto, no? Na naglabas siya ng baril dahil nagalit siya doon sa traffic. Sa pananaw niyo ba makatarungan yon? Kasi mali yun eh, no? Pero kung kunyari meron ding isang security guard nagpakita ng baril kasi nagalit siya, mali rin yun eh. And they have to be held responsible and accountable dun sa ginawa nila. Hindi porket nagalit sa traffic, gagawin yon. Hindi porket nagalit ka na may dumaang tao, rason na yon para magbanta. But if we look at the situation, ito nga ang pinag-uusapan, kaya hindi natin dapat ilihis eh. Kasi ang pinag-uusapan dito is kaakibat ng poder ng isang tao ay accountability. So, calling to stop all of this might
be pointing to the fact na hindi maidepensa yung mga aligasyon doon. So, ba't hindi natin ibalik? Pag-usapan natin yung mga aligasyon. It's the best venue where the Vice President can refute the allegations and clean her name. Hindi natin pwedeng ituro ito sa iba dahil ito ay parte at kaakibat ng tungkulan kung saan tayo ibinoto. Para na rin po kina Kong Ridon and Kong Chua, meron din po siyang sinabi sa ating mga opisyal ng pamahalaan, tutukan natin yung kaayusan, kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan. Matagal nang nag-aantay ang ating mga kababayan na maging mas maayos daw po itong bansa. Matagal na rin pong nag-aantay ang ating mga kababayan sa sagutin niya ang issue kung sino si Mary Grace Piatos. Matagal na rin po nag-aantay ang ating mga kababayan na siya po ay humarap at sagutin niya lahat ng mga aligasyon sa kanya sa impeachment. At matagal na rin po nag-aantay ang ating mga kababayan sa sagot niya kung saan po nakuha yung transaksyon na nagkakahalaga ng 6.7 billion na inilabas po ng AMLAC. Yan po muna ang sagutin niya bago po siya magsabi na kami ay namumulitika lamang. Ayoko na sana dagdagan yung binanggit ni Congressman Joel, no? Pero kailangan balikan din ho natin yung pong binabanggit na wala ding ginagawa, no? Kasi hindi din naman po ito totoo, no? So marami ho iba't ibang mga interventions na ginagawa po yung pamahalaan para tutukan po yung iba't ibang mga pang-ekonomikong mga usapin na kinakaharap po ng atin pong bayan, no? So may mga tunguhin para doon sa pagpapataas ng sahod ng iba't ibang mga rehiyon. No, may mga tunguhin din po para tiyakin po na yung pag-abot ng upper middle income status ay actually maranasan ng mga ordinaryo po nating mga kababayan. No? So, hindi po totoo na consumed by politics lang po yung pong ginagawa ng atin pong pamahalaan. May aktwal na pagtugon doon sa mga batayang usapin at tingin ko nakatutok po yung pamahalaan sa mga bagay po na ito. Last na lang po na follow-up. Kong Green, you mentioned earlier na may more fireworks po next week. Ano po yung mga abangan nating pasabog po sa susunod na linggo? And I think grave threats nga po tayo, no? Naglatag na sabi niyo po ng malakas na ebidensya. Pero both of you, Kong Chua and Kong Terry Ridon, confidential funds and unexplained wealth, papunta pa lang ba tayo sa exciting parts? Yung mga ilalatag, hintayin na lang natin yung next week, no? Kasi hindi natin pwedeng mapag-usapan yun ngayon. All right. Sorry, just to answer. Akala ko sasagot si Kong Joel. Ang totoo, nasa exciting part na tayo eh. Hindi ba? Hindi pa exciting yung linggong ito? Kasi very visceral po yung video na nakita ho natin doon po sa paglalatag po ng unang witness pa lang. Hindi ba? So, I'm quite certain as we go into confidential funds misuse, bribery, and unexplained wealth, which are basically the beating heart of the impeachment trial, mas marami pa ho tayong matitisod at makikita na mga pasabog dito po sa paglilitis po na ito. All right, Annalie. Good morning, Kongs. Ann Soberano po of Bombo Radio. Kong Terry, yung kahapon kasi may nagbanta sa'yo na konsehal. So may mga pangamba ang ilan na tila nagiging normal na ang ganitong uri ng pananalita mula sa ilang opisyal ng gobyerno. Sa tingin po ba ninyo may kultura o panggagaya o pag-uulit ng ganitong asal? Hindi, ang totoo po dito, ang pinaprosecute po natin, hindi lang po yung threats ng pangalang Pangulo. Ang pinaprosecute din po natin yung kultura ho ng pagbabanta. Hindi ba? Ang nakita ho natin, the followers follow the leader. Hindi ba? So,
if the leader had made threats against the president, kahit yung mga sumusunod ho sa kanila, ganun din ho yung ginagawa. Doon ho sa umuusig sa kanila pong leader. Hindi ba? So, I think very important nga ho na in the same manner na we are exacting high accountability on the Vice President for grave threats against the President and his family, dapat ganun din ho kataas yung sigasig ho natin dun sa paghahabol sa lahat po ng gumagawa ng mga pagbabanta laban sa kung sino man hong tao, whether spoken like what the Vice President said or stated in digital form like what the particular local councilor did to me. So magkakapantay po lahat ito. Kung hinahabol ho natin yung pangalawang pangulo through impeachment, hahabulin din po natin yung po mga supporters niya, katulad po nitong konsehal po na ito. Kung titignan natin yung mga nangyari nitong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, hindi lang pagbabanta, pati po yung mga nagkaroon na ng issue. Kung maalala ninyo sa Tacloban, yung pamamaril ng mga minor de edad. Kung kaya nga naging issue rin yung pagbaba ng edad doon sa juvenile law. Pero nakikita natin wala naman doon sa batas yung problema. Ang nagiging problema ngayon ay yung mga tao na tinitingala natin, nakikita natin, napapanood natin, yung mga asal na kanilang pinakikita. Hindi lang sa kanilang mga tagasunod, bagkus sa asal na pinakikita nila sa mga bata. Ngayon, ito pong pagbabanta na ginawa po, ito po ay hindi ordinaryong pagbabanta. Dahil ito pong pagbabantang to ay pagbabanta sa head of the state. Ibig sabihin po, ito po ay pagbabanta sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas na nagrepresenta sa ating bansa. Yun po ba tama po na nakikita ng mga bata? Yung mga ganitong klase na pagbabanta. Kaya nga po kami po, hindi lamang po natin ito pinananagot dahil siya po ay vice presidente. Pero gusto rin po natin ipakita sa mga bata, sa mga kababayan natin na ganito po ay mali po. Hindi po ito ang dapat na asal o inaasal ng mga tao, lalong-lalo na po yung mga nasa pinakamatataas na posisyon sa ating lipunan. Dahil kung ganito po ang magiging asal, ano pa po ang pwedeng gayahin ng mga bata? Dahil kami pong lahat, lalong-lalo na po yung may pinakamatataas na posisyon, sila po ay nanumpa ng kanilang tungkulin na susunod sila sa ating saligang batas, sa ating mga batas na umiiral. At ito pong pagbabanta ay maliwanag na violation ng ating saligang batas, violation ng kanilang oath of office. Kaya nga po, culpable violation of the Constitution. At yung kanilang mga followers, yung mga bumoto po sa kanila na 32 million, ito po ay betrayal of public trust dahil ito po ay hindi dapat inaasal ng mga taong nasa may pinakamataas na tungkulin. At ako po naniniwala, yung mga bumoto po sa amin, yung mga naghalal po sa amin, hindi po ito yung asal na kanila pong inaasahan sa kanilang mga leader. Balikan ko lang yung nasabi ni na may nagbanta kay Congressman Terry Ridon. Pero dito naman, yung pagbanta na pinag-uusapan sa impeachment court ay pagbanta ng pagpatay. No? Kasi marami pwede kang magbanta ng sulat. There are a lot of threats. Pero yung pagbanta ng pagpatay ay hindi ordinaryo yon. Hindi rin ordinaryo yung pagbabanta kay Congressman Ridon dahil hindi kasang-ayon sa kanyang sinasabi. Ang dapat na ginawa ng konsehal na ito ay sagutin at linawin kung ano yung punto niya. Threatening somebody, especially if you are in an elected position or maski hindi elected position, kapag ikaw nasa posisyon ng superiority, kunyari ikaw ay isang may-ari ng malaking negosyo, nagalit ka sa iyong empleyado, kung galit ka dahil may nagawang empleyado, maintindihan natin yon. Pero hindi makatarungan na barilin mo o patayin mo ang iyong empleyado dahil nagalit ka.
Kaya nga may mga ganyang sitwasyon. Merong nagalit sa traffic, babarilin mo dahil nagalit ka. Again, hindi yon justifiable. Yung tanong, ito ba ay parang nagiging parte ng culture? Admittedly, as a mother, nakikita ko itong lumalaganap sa ating komunidad ngayon. At bakit? Dahil naipakita nung mga nakaraang taon na normal lang na pagbantaan mo ang isang tao, which is wrong. Kaya nga ipinapakita natin ito na hindi ito nararapat at hindi ito dapat gayahin ng ating future generations. Imagine a chaotic world, a chaotic country, kung saan kapag kunyari magalit yung estudyante at nainis siya sa teacher, pagbabantaan niya, napapatayin. Mali yun eh. And that is why meron tayong mga batas. And that is why kaakibat ng posisyon ay pananagutan. Hindi pwedeng gawing normal yan at yung konsehal na gumawa noon ay dapat niya ring i-explain. Because as an elected official, merong certain idealism na ipinapakita yung ating mga supporters. And we have to set a good example. Dahil kaakibat ng ating posisyon ay pananagutan. Again, maski galit ka or meron kang inaayawan, hindi ito rason para magbanta ka sa iba. Lalo na kapag ito ay banta ng pagpapatay. Sa totoo lang, nagugulat rin ako kasi wala naman ito nung unang panahon. But now, social media, our phones, kapag may ginawa ka at parang hindi sang-ayon dun sa isang tao, may mga trolls ka agad na magbabanta sa'yo, magbabanta sa kasamahan mo sa pamilya. And this is again wrong. Na-weaponize yung kultura na parang sinasabing okay lang magbanta. Mali nga yun. Kaya ngayon pinag-uusapan yan, kaya impeachable offense siya, kaya may pananagutan dahil hindi rason na ang emosyon ay maging validation ng iyong galit at pagbanta ng pagpatay. Right? Go ahead. Hello po, good morning, Kongs. My first question po yung para po kay Congressman Garin, Dr. Garin. Nung Monday po, nag-viral after ng statement, opening statement ni Congressman Jervy Luistro, yung mga meme na may laway, and the next day, yung may mga tumulong sipon. As a doctor, ma'am, can you explain to us yung mga a medical explanation regarding that? Thank you po. Unang-una, again, ikinagugulat ko, bakit ba tayo pumupunta sa ganung kababa ng discourse? Walang tao ang walang laway. Saliva is part of a normal person. At kapag medyo nadidehydrate ka, or ikaw ay umiinom ng maintenance medications, kaakibat nito ay talagang medyo nagkakaroon ng dryness at kasama dyan yung saliva. Normal ba ito? Yes. So, why focus on that? May nakita pa nga ako, no? I believe kaibigan ko rin ito at parang tila spokesperson nga nung defense panel. I'm not sure kung ano yung if the spokesperson siya. Pero nagulat ako nung sabihin niya physiologically, medically, scientifically, ang laway daw at ang sipon ay simbolo ng mga taong nagsisinungaling. My God! That's a big lie, especially if you're a former official of the government. Hindi kasi pwedeng nililito natin. Ang sipon ay isang viral infection na nangyayari sa ating lahat. At hindi natin dapat kutsain ang isang taong sinisipon, lalo't-lalo na kapag siya'y nagtatrabaho. Hindi rin natin pwedeng i-focus sa laway o kung ano man yan, kasi ang tanong doon, tama ba ang sinasabi nila? Nagsisinungaling ba yung ating mga abogado at yung ating mga prosecutors? Ginagawa ba nila ang kanilang tungkulin? Why go into a discourse? Again, we're going back to fake news. We're going back dun sa paglilihis. We're going back dun sa mga attitude, mga kaugaliang hindi maganda, pero tila na build up nung nakarang administrasyon na dapat ngayon ay i-correct natin. So, pag-usapan natin, kapag ako ay sinipon, is that something criminal?
Lahat ng tao may laway because that's part of digestion. Pero pag hindi ka pinainom ng tubig, simula umaga hanggang hapon kasi bawal, kapag ikaw ay hindi nakakain, no, at ikaw ay doon na nagtatrabaho, it's a normal process. Kasalanan ba yun? Hindi. Kailangan bang pagtawanan yun? No. It's actually bullying. The prosecutors are just doing their job. Ngayon, dapat tuldukan yan at ibalik natin sino ba ang totoong nagsisinungaling. Yung nagsisinungaling, yung pinapalabas na kasinungalingan ang naging cause ng sipon. Never in the history of the medical community has colds or sipon been a cause of lying. Kaya ibalik natin. Sa katotohanan lang po tayo, wag po nating ilihis. Andyan na yung impeachment court, ipagpatuloy, tuldukan at sagutin ang mga dapat sagutin. Huwag ilihis, let us avoid personal attacks, let us focus on the issue at hand. At pasensya na po doon sa aking kaibigang nagsalita niyan. It is an insult to us doctors to say that sipon and having saliva are symptoms of lying. In the video kasi it mentioned a former DOE official, DOE Undersecretary, who happens to be speaking in behalf of the defense panel. Yun ang nakalagay na, ang tawag ng title. I think Congressman Joel would. Well, unang-una, no, gusto ko lang ipaliwanag sa inyo na yung magsalita ka po at humarap sa impeachment court, whether sa prosecution or sa defense, ay hindi naman din po ganun kadali. Siyempre, lahat naman po kami, tao rin, at nandoon din yung stress, nandoon din po yung tension. Pangalawa po, naalala ko po kasi po yung first day. At nung ako po'y pumapasok, may dala po akong tubig, pinagbawalan po akong magpasok ng tubig dahil bawal daw po sa loob. Kaya ang ginawa ko po sa labas, ininom ko, hindi po ako nakapasok na may bitbit po ako ng tubig. Kaya nga po nagpapasalamat po kami dahil may isa pong senador, kung hindi po ako nagkakamali, si Senador Pia Cayetano po. Sinabi po niya na baka po pwede kahit na nasa rules nila na bawal kaming uminom o magdala ng inumin sa loob, baka po pwede pagbigyan kami kahit na tubig man lamang. Kasi napakahirap din po nun. Magsasalita ka doon, tuyong-tuyo na yung bibig mo. Siyempre, nandoon din yung tension, nandoon din yung stress. Hindi rin naman po ganun kadali na magsalita doon sa harap ng mga ating kagalang-galang na senator judges at sa harap din ng publiko. Just to, dugtungan ko lang ng konti, no, very quickly. Just to emphasize, yung laway ay simbolo ng dehydration, no? Or kung nagsasalita ka, no? At wala kang iniinom na tubig. It's mainly dehydration or kung meron kang diabetes or kung meron kang maintenance medication. It has never been a manifestation of stress. And it has never been a symbol of lying. Nasa buong libro ng medisina at siyensya ang katotohanan. So wag po nating linlangin, wag nating ilahis, tama na ang fake news. Sa pagkakaalam ko, hindi. Any follow-up question? Any other Tama question? po, siguro kaya nakuryente kasi nga nanggaling sa ahensya ng kuryente. Last question po. Last 2020, may isa pong guro na inaresto nung panahon ng PRRD dahil po nag-post siya sa Twitter na magbabayad siya ng 50 million kung sino man po ang makapapatay kay former President Duterte. Pwede po ba nating masabi na isa itong patunay na dapat si Vice President Sara Duterte ay managot dahil mismong si Bongbong Marcos, President Marcos, yung binantaan niya? Thank you po. Well, kagaya po ng binanggit ko kanina, ang ating pong presidente ay head of the state. So anything na threat po o pagbabanta sa ating presidente, it concerns national security. Dahil pagbabanta po sa presidente ay pagbabanta po sa ating bansa. All right. Thank you. Now we hear from
Bernard Taguig. Doon sa mga pinag-uusapan mga kongs na naging ano ba, yung mga Duterte ba naging bad influence sa mga Pilipino dahil doon sa kanilang ina-act, parang nakukuha na ng mga Pilipino, nagiging marahas na rin sila? Siguro, let us not point at specific personalities. Pero sabihin na lang natin na nung nakaraang administrasyon, tila naging normal yung character assassination, yung fake news, and at the same time yung pagbabanta. And when this happens, nagkakaroon kasi ng kultura na yung hindi tama ay napapaniwala ang tama. And kaya nga dito sa diskusyon ng impeachment trial, ipinapakita na ang pagbabanta ay mali. Lalo't lalo na ang pagbabanta ay pagpatay sa isang pamilya, isang tao, or kung sino bang opisyal. Ibalik natin. Kung titingnan natin yung nakaraang 3 araw, the video was not refuted. Napatunayang hindi AI, napatunayang hindi manipulated, napatunayang hindi lang once, more than once ang pagbanta sa buhay ng Pangulo at sa pamilya niya at sa iba pang mga opisyal ng ating bansa. Kung hindi natin tutuldukan ang issue na ito, ay aakalain ng mga kabataan na natural lang ang pagbanta ng pagpapatay. Kaya ibalik natin. Siguro sa pananaw ng iba, normal ito. Pero hindi eh. And no justification. Ang iba sabi, freedom of expression. Nakita natin dun sa defense panel. Ang iba sinasabi nila, hindi eh. Ginalit nyo eh. Naku, nakakatakot yun. Kasi kapag official ka, tapos galitin ka, papatay ka kaagad ng tao, that is something that we should not. That is something that we should refute. Not only in the impeachment court, but even among the younger generation. Ayaw natin na baka mamaya magalit yung isang bata, isipin niya na kaagad, patayin niya yung kanyang kalaro, patayin niya yung kanyang teacher. Pag pumasok ng mall, kinitaan mo, may baril, ay hindi, patayin yung security guard. And andun na nga yung mga pangyayari. No? We can, parang ano yan eh, a repeated lie sometimes becomes a fact. And in this case, yung pag-uugali na pinagtatawanan mo yung pagmumura, yung pag-uugali na parang normal lang na pagbantaan mo ang buhay ng iba, yung pag-uugali na normal lang ang pumatay, kagaya ng mga nangyari nung extrajudicial killings, yung pagpaparatang. Kung maalala nyo sa Cebu, namatay na nga, I just forgot the name of the victim, she may live in Bis. I think si Buyan, the lady Christine, itong namatay na nga, pagod na pagod yung boyfriend, tapos nagsalita lang ang Pangulo na ikulong yan, makasalanan yan, kinulong kaagad yung bata. Without even listening to his side, hindi naman pala siya. But that ruined his career. Kaya nga, nung sinabing, eto, maraming namatay dahil nakakamatay ang isang bakuna, naniwala lahat. Ayan, dumami tuloy yung outbreaks, epidemics. Again, tanggalin natin sa kultura ang pagsisinungaling, ang pagbabanta, at dapat yung mga asal na masama ay ipakita nating masama at huwag tularan ng ating kabataan. Kong Terry and Kong Joel? Alam po ninyo, hindi po yan ang kultura ng tunay na Pilipino. Dahil ang Pilipino po, hindi po tinuro ng ating mga magulang na tayo ay maging bastos, na tayo ay magbanta, na tayo ay magmura. Ang tinuturo sa atin, ang kulturang Pilipino, ang Pilipino ay magalang, masipag, at sumusunod sa batas. Nawala na yan? Magmula nung nakaraang administrasyon? Well, kayo po nagsabi niyan. Anyway, Kong Terry, may isa pa nga akong question. Kong Joel pala. Yung fireworks nyo, it's about the incident dito sa house nung nagpasya kayo na ilipat si Zulaika Lopez from here to
yung buong kwento na yon makukuha na, malalaman na ng tao kung anong reason bakit kayo nagpasya na ilipat sa correctional. Siguro antayin na lang po natin yung pagpepresenta ng susunod na testigo ng prosecution. But just the same, hindi po porke nilipat from one detention to another detention ang isang na-contempt. Hindi po yan ibig sabihin ito ay lisensya na para pagbantaan ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ang issue po dito ay yung pagbabanta ng pangalawang Pangulo. Hindi po din dito issue kung meron na po bang natukoy kung sino ang assassin. Ang issue po dito ay yung binitawang salita ng pangalawang Pangulo na pagbabanta sa ating Pangulo na head of the state. Pero ano ba talaga reason? Bakit kayo biglang nagpasya na from here ililipat sa correctional? Siguro antayin na lang po natin pagdating po ng committee hearing ay ng impeachment trial. Yung picture makikita na namin. Okay, thank you. We will cross the bridge when it comes. Okay ka na, Bernard? Thank you, Your Honors. All right, sustained. Any other questions you might want to ask? Baka may ibang matters you want to raise? Last na lang. Pwede, last na lang muna. Eden, bigyan muna natin si Bernard. May pahabol daw. Yung mga sinasabi ni Duterte na magtrabaho na kayo, tingin nyo may naambag ba siya sa gobyerno? Kasi parang ang kapal na mukha. Parang opinion ko lang yun. Parang yung isang tao na nagsasabi na magtrabaho na kayo pero hindi ka naman nagtatrabaho, di ba? May naambag na ba siya sa government para makapagsalita siya ng ganon? Siguro yan ang magandang tingnan ng taong bayan. No? Pero ang importante, ang Kongreso ay nagtatrabaho, kaya nga hindi maganda na ginagawa ng pekeng balita, pekeng impormasyon, memes, yung mga kongresista, lalong-lalo ng ating mga prosecutors, na wala namang ibang hangarin, kundi ang magtrabaho at gawin yung mandato namin sang-ayon sa konstitusyon. It is not a sin to work, but it's a mortal sin not to deliver for your people who gave you the voice and the power to be in such a public position. All right, it's your turn, Eden. Despite po yung pagtatrabaho ng ating Pangulo at pagtugon sa iba't ibang mga issue, ay nakakuha pa rin po siya ng negative 27 trust ratings sa isang survey. Ano po yung reaction natin dito at sa tingin niyo yung posibleng factor despite po yung publicus? Yeah. Unang-una kasi, kanya-kanyang labas yan ng survey results. Pero ang pinakaunang tanong doon is, sino ba ang survey at sino nagpa-survey at ano bang katanungan doon? So this can never be a measure of the success or the dedication that the President of the Republic of the Philippines has been doing. Mahirap kasing bigyan ng credit kapag hindi mo nakita yung buong katotohanan at hindi mo alam kung ano ba yung, kung sino, ano yung katanungan, at kung meron bang ibang interest. Especially at this point of time, na yung constitutional mandate na ginagampanan ng Senado ay tila binabasbasan ng iba na political daw. So marami yung mga ibabato. No? Many stones will be thrown at the President, at the Senate, in Congress, kasi ganun talaga yun eh. Kapag ikaw ay nagtatrabaho, kapag ikaw ay magandang bunga, at ikaw ay magandang puno na nagbibigay ng magagandang prutas at bunga, babatuhin ka ng babatuhin ka. Because crab mentality is a trait of a few na hindi natin dapat tularan. Right, any other question? Now, kung wala ng questions, maybe we could hear the parting words from our distinguished guests to conclude our briefing today. So unang-una, maraming salamat sa pag-imbita sa amin. So ano lang,
Pumutok yung Mount Canlaon sa mga kababayan natin na nasa Negros at Iloilo, dapat mag-mask talaga, no? Kasi minsan hindi mo nakikita yung mga partikulo na yon, pero hindi siya dapat pumasok sa baga ng isang tao. Nalalaganap na rin yung mga ulan, dapat ang leptospirosis ay katakutan pa rin. So we should remind everybody not to wade in flooded waters. At ang isa lang na pinagpapasalamatan ko na napakabilis, no, ng tugon ng DSWD at ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga problemang nangyayari sa amin sa probinsya. Kalimitan, kaming mga taga-probinsya, may mga problema na hindi nararamdaman ng mga nasa Manila. Pero yung ibang problema naman ng nasa Metro Manila ay hindi naman ramdam ng ibang nasa probinsya. Kagaya sa amin, yung malunggay, libre lang yan. Yung kangkong, hindi mo rin yan binabayaran. Tsaka pag medyo gutom ka, maraming piyesta. No? Napakadalang, no, nung congestion. Iba naman ang problema sa Metro Manila at sa Luzon. Pero ang ikinalulungkot ko lang, nung nakaraang mga araw, isang magaling na abogado na nagkataon ay probinsyano in the person of Attorney Ligutan ay ginagawan-gawan ng mga kwento. Hindi yan Bisaya, hindi yan Cebuano, ware-ware yan. I can relate. I was born a Bisaya. I was born in Baybay, Leyte sa isang district hospital, katabi ng bayan kung saan pinanganak din si Pangulong Rodrigo, former President Duterte. I grew up waray-waray because I studied there and that is where my lola is. I married an Ilonggo and then ngayon ako'y nasa Manila. Attorney Ligutan might have been born a Waray but grew up a Cebuano. But, bakit tayo napupunta sa ganun? Does that make you less of a Filipino? Bakit natin paghati-hatian ng Pilipinas? Waray-waray ka man, Bisaya ka man, Ilonggo ka man, taga Mindanao ka man, Kapampangan ka man, Ilocano ka man, lahat tayo'y Pilipino. Why are we bringing that discourse to another perspective? Bakit natin nililihis at dinudungisan yung isang abogadong proud na probinsyano, pero ngayon makikita mo ang galing at siya ay inspirasyon ng ibang mga taga-probinsya na gusto rin maging abogado. So sa atin lang mga ibang kababayan, pwede po ba kaming humiling? Again, let us stop fake news. Let us stop character assassination. Dapat natutuwa tayo kung merong mga taong naging magaling sa kanilang propesyon, probinsyano man o city boy man. Huwag nating paghati-hatiin ang Pilipinas. And when we talk about accountability, it is not divisive. Ayan ay pananagutan. Iba yan. So waray-waray ka man, Bisaya ka man, Ilonggo ka man, taga saang lupalop ka man ng Pilipinas, Pilipino tayong lahat. At dapat nagkakaisa tayo, basta dapat lang sa tama at hindi sa masama. Maraming salamat.